I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello Universe, it's me again. Mayroon akong upload videos guys tungkol dito sa pagtatanong ng isa nating political content creator na si Palarista. Shoutout sir, hiram muna ng video mo, okay? Ito, maganda itong tanong niya, no? Dahil nangyayari kasi ito sa ngayon, no? Well, hindi lang naman sa ngayon mga kababayan, kundi noon pa. Di ba? Sa kanyang lolo pa. Hanggang ngayon binabatikos talaga sila. Pero paano nga ba na-handle, no? Naiha-handle ni Congressman Sandro yung mga bumabatikos sa kanyang ama, nanay niya, sa pamilya niya bilang isang Marcoses. Alam niyo, kahit sino siguro sa inyo, makikita nyo ang isang congressman na Sandro Marcos ay napakatalino kung sumagot. Ito, sasabihin ko na naman, basta pinalaki talaga ng parents na mayroong respeto, no, sa kapwa at may takot sa Diyos, masasabi natin dekalidad ang buong pagkatao niya. Siyempre Oxford, 'di ba? Nag-aaral ito. Kaya yung mga ugali na talagang makikita natin sa kanyang ama talagang very disiplinado mga kababayan. Alam po natin ang Pangulong Marcos Jr. Ang papa niya napakagaling na ama, at hindi lang ama sa kanya kundi magaling na ama ng bayan nung panahon na yun. And of course, nakikita rin naman natin ngayon sa panahon ni Pangulong Marcos Jr. kung paano siya mamuno, no? Bilang ama ng bayan, 'di ba? Kita nyo naman left and right, back and front, no? 'Di ba? Kumbaga west and east, o south and north ang pangbabatikos, 'di ba? Ng mga anti-Marcos. Sabi ko nga, 3 groups yan DDS, Dilaw, 'di ba? At saka yung mga makakaliwang grupo. Talaga naman. Kaya nakikita natin kung paano na-handle ni PBBM yung mga ganitong mga pambabatikos. Sabi nga ng Pangulo, sanay na sanay talaga siya as long as na walang katotohanan, nagiging matigas ang kaisipan o ang puso ng Pangulo pagdating sa mga umaalipusta sa kanya. Kasi naman hindi totoo yun, 'di ba? Kaya sabi niya nga doon sa interview niya kay Jessica Soho long time ago, matagal ng panahon na yun. I never forget that interview guys, with our beloved President Ferdinand Marcos Jr. Ang tanong sa kanya kasi, if yung mga bintang laban sa kanila, no, sa Marcoses, ang sagot ng Pangulo, if mayroon silang ebidensya, mayroon silang patunay, di pwede ko naman sagutin kahit saan. Di ba? Ibig sabihin kahit sa korte kayang sagutin. Yun po ang pinaka the best Di ba? Yun ang pinaka the best. Maganda po yun. Yung sa mga sagot na yun, ang Pangulo ready lagi sa mga banat lalo na ngayon. Matindi guys. Well, I think mas matindi nung mga panahon ng Dilaw kaysa sa ngayon. Kasi yung mga batikos sa mga Dilaw before parang nire-recall lang ng mga DDS ngayon magnanakaw, di ba, kung ano-ano pa, you know, parang naratibo yun yung ginagawa nila. So dahil dito may tanong si Kabayan Paralista, you know, ayan, courtesy po ni Paralista ito. Tingnan nyo guys kung paano sumagot si Congressman Sandro. Pakinggan nyo ito. Magandang hapon po kaong. Tanong ko lang po, bilang anak po, paano niyo po tinatanggap ang mga batikos kay Papa mo, lalo-lalo na kay First Lady po? Salamat po. Alam mo sir, sa totoo, sanay na kami dyan. So, it's nothing new. Alam mo naman, even when my dad wasn't president, ang dami lang nag-iintriga, ang dami ng mga critics. And you know, criticism is double-sided. Dapat naman makinig ka sa mga sinasabi ng tao dahil that's how you improve as a person, that's how you improve as a public servant. Wow. But, yan yung tinatawag nating constructive criticism. Alam naman natin karamihan sa mga
karamihan sa mga chismis na pinag-uusapan sa mga marites dyan ay hindi naman totoo. Gumagawa lang ng gulo. So I think it's just important to keep on going. Para naman sa ating Pangulo, para sa ating First Lady, trabaho lang. Salamat po. Thank you po. O, di ba? Napakinggan nyo? Simple lang ang sagot niya pero malaman. Tama nga naman siya. Yung mga buzzer, double-sided yan. Di ba? Kumbaga, sa akin lang sala sa lamig, sala sa init. Ganun lang eh. Kasi ang mga buzzer, lalo na po yung sa mga mainstream media, I'm not saying all the mainstream media is buzzer. Yung iba kasi, ano yan eh, kumbaga, pinupost nilang nila yung mga kritiko ni Pangulong Marcos Jr. para naman mayroon silang mai-report or masasabi or mayroon silang makitang mga mga post. Ibig sabihin para mayroon silang kumbaga ibig sabihin ginagawa nila yung trabaho nila. 'Di ba? Sabi niya nga yung mga buzzer is constructive criticism. Wow, saan kayo nakakita ng ganyang klaseng mga sagot? 'Di ba? Napakagaling talaga eh. Kaya Congressman Sandro is our future president in the when the time comes, guys. 'Di ba, mga beswa? I think nakikita ko sa kanya is he is a very good leaders in the future. Oh, 'di ba? I always said naman Congressman Sandro is our future talaga, no? I'm not that hindi kumbaga ang ibig kong sabihin sa nakikita ko kay Congressman Sandro in the future, magaling na leader ito, 'di ba? Ang nangyayari sa ngayon, nakikita ko habang kumukuha pa siya ng kanyang mga pagsasanay, ika nga eksperyensado pagdating sa politika or paano mamuno. Well, malaking puntos ika nga para sa kanyang pagkatao ay naging presidente yung papa niya at nakikita niyo kung paano mamuno. Malaking aral po sa kanya yun. Kumbaga nagle-learning siya paano mamuno ang isang pangulo ng Pilipinas. So na ngayon nakikita niya sa kanyang ama paano, plus yung kanyang lolo before, pinag-aralan niya po yan. Why? Kasi time will come, mai-apply niya yan sa sarili niya pag siya po ay magiging presidente ng Pilipinas. So double double study ang nakikita ko sa kanya ngayon, no? Yung mga galaw ng papa niya, paano i-handle ng papa niya yung mga kritikon ng papa niya, 'di ba? So nakikita naman natin si PBBM very tahimik. So I think Congressman Sandro, ganun din ang kanyang ginagawa. Limitado lang kanyang mga sagot eh. Ang nakikita ko sa kanya, pag sumagot siya sa mga tanong na talagang importante at sinagot niya ito ng maganda, mga kababayan, na akma naman doon sa itatanong. Yun po ang gusto ko dito talaga sa pamilya na ito. Napaka kumbaga OG ang kanilang mga sagot lagi. Ang OG means is original, legit baga. Pawang katotohanan lamang, nababase kung ano po ang nakasaad sa mga tanong. Especially sa mga kung ano po ang nakasaad sa saligang batas. Yun laging pinapairal nila. Yun ang pinaka gusto ko dito sa pamilya na ito. That's why I've been supporting the Marcoses since my dad passed away, guys. Kasi my parents parang itinor over sa akin pagiging Marcos loyalist supporters ko, no. So ni-research ko since ako po ay nagkamuwang, ika nga sabi nila yung dating Marcos Sr. ay napakagaling. So ni-research ko yun, tininan ko lahat, pinag-aralan ko. Oo nga, sabi ko, grabe, ang tindi. Tapos pinag-aralan ko ano po yung martial law. Sabi kasi masama, pero nung inaral ko yun, wow, galing talaga. I really amazed talaga nung kung ano ibig sabihin ng martial law. Hindi pala masama yun, guys. Actually, very peaceful nung panahon na yun, no? 'Di ba? Very peaceful at very disiplinado ang mga tao. Napakalupit, guys, ha?
Oh, kaya sabi ko nga, galing naman talaga. Sabi ko nga, ang daming mga presidente na dumaan, pero na speechless ako doon sa dating Pangulong Marcos Sr. Plus ngayon, yung anak niya, grabe. Lalo akong, kumbaga sa boyfriend, lalo ako na in love na sinusuportahan itong pamilya na ito. Kasi nakikita ko sa kanila, sila lang po yung may malasakit talaga. Tapos ang galing-galing palang mga idea ng Pangulong Marcos Jr. Dati-rati walang mga gutom kitchen para sa mga homeless, pero ngayon mayroon na. Ang alam ko mayroon yan sa ibang bansa Pero ngayon, wow, grabe, ang tindi. Nandoon yung mga matagal ng panahon, walang ilaw yung isang kabayanan ngayon, at mayroon na under the Marcos administration. What? 'Di ba? Lalo akong na-amaze nung binayaran ng Marcos administration yung utang ng mga magsasaka. Oh my goodness, guys, talagang sobrang na-amaze ako doon. Biro mo yun, magkano yun? 57 billion plus. Decades na 600,000 magsasaka. Oh my goodness. All over the Philippines, biro nyo yun. Ganun ka hands-on. Malasakit, pagmamahal sa kapwa Pilipino. Ang iba nga, tumatanda, may uban na. Hindi pa na nila natatanggap. Kaya nga sabi ko this is why I love Marcoses, guys. Totoo yun. Di ba? So I think in the future, Congressman Sandro will be the next leader in this country. Well, not in 2028 because of his age. Hindi po qualified because 32 pa lang siya So medyo malayo-layo pa. Ilang taon na ako noon, grabe. But of course, mga kababayan, I'm still amazed sa Marcoses family. Lalo na sa dalawang presidente, grabe ang galing. So yun mga kababayan, ang aking pinaka-latest updates. Courtesy po ni Palarista. Thank you for watching. See you again on my next upload. Bye-bye and bagus. God bless Philippines.